Sa dami ng tao sa mundo, ay hindi natin minsan inaasahan ang ating magugustuhan. Hindi natin alam na baka aswang na pala ang ating natitipuhang tao. Ako si Sheena at ang aking kwento ay tungkol sa isang aswang na gumamit di umano ng gayuma. Nagulat ang buong baryo namin nang ligawan ako ng bagong lipat na si Raul. Pinapadalhan ako ng mga bulaklak nito at maya't maya akong pinupuntahan sa bahay para ligawan ako. Hindi ko din maintindihan kung bakit ako nahumaling ng matindi sa kanya. Gabi-gabi akong hirap matulog at tila napapanaginipan ko siya. Unang linggo pa lang kaming nagkita ay niligawan na niya agad ako at nahulog na agad ako sa kanya. Inaya niya akong kumain sa kanila at simula nun ay hanggang panaginip ay hagkan ko siya. Napapanaginipan kong magkasama kaming masaya at walang pakialam sa mga sasabihin ng ibang tao. Alam kong maraming hindi sasang-ayon sa aming pagmamahalan, ngunit si Raul lang talaga ang pinapangarap kong makasama habang buhay. Nang dumilat ako, ay nalulungkot ako dahil hindi ko kapiling si Raul. Hindi ko maipaliwanag kung saan nanggagaling ang aking matinding damdamin. Lingid sa aking kaalaman, ay madami pang gabi akong mananabik na makasama si Raul. Ilang gabi ang nagdadaan at lagi akong nakakadama ng sobrang lungkot tuwing nawawalay kay Raul. Hindi ko na namamalayan ang mga bali-balita ng ibang tao tungkol sa mga sunod-sunod na nawawalang mga babae na pinapatay di umano ng aswang. Napapansin kong lagi kaming pinag-uusapan ng mga kapitbahay sa haka-hakang isang aswang daw si Raul dahil simula daw nang dumating ito ay dumami ang mga namamatay. Madami din akong kaibigan na nagpapayong mag-ingat ako. Ilang taon na kasing may umaaligid sa aming baryo na aswang, ngunit ngayon ay tila dumoble ang kaso ng pagpatay nito. Maraming tinuturo na si Raul ang aswang dahil wala daw may alam kung saan ito nagmula at hindi gaanong lumalabas ng bahay nila. Ako ay medyo napapaisip na kung itutuloy ko pa ba ang relasyon namin ni Raul dahil sa mga sinasabi ng mga tao sa aking paligid. Hindi ko mapigilan ang sarili kong mahalin siya at handa akong harapin kung ano man ang katotohanan. Hindi rin tumigil sa panunuyo si Raul at palagi akong inuulanan ng mga bulaklak at regalo. Araw-araw itong bumibisita sa bahay at mas umingay pa ang mga usapan ng mga tao dahil tila nagbago daw ang aking ugali. Dati daw ay tahimik at mahinhin lang ako. Ngunit simula nung nawala si Raul, ay nawala ang aking pagiging mahiyain at laging nakalingkis kay Raul na tila patay na patay sa kanya. Ininda ko lahat ng ito dahil alam kong mahal na mahal ko si Raul at lumabas lang ang totoong ako. Nagsimulang lumala ang pangyayari nang madamay pati ang mga magulang ko. Kine-question ng mga kapitbahay kung bakit hinahayaan nila ang anak nila na magayuma lang ng isang aswang. Mabuti ay tahimik lang ang aking mga magulang at hindi sila pumatol. Isang gabi ay nagulat ako dahil biglang nakipagkita sa akin ang aking mga kaibigan simula pagkabata. Hinarap nila ako at sinabihan na ginagayuma lang ako ni Raul at wala na ang kilala nilang mahiyaing babae na laging mag-isa at tahimik lang. Tanda pa daw nila kung paano ako naging tampulan ng asaran dahil wirodo daw ako at ang aking pamilya simula nung bata pa kami. Ayaw daw ng aking mga kaibigan na mapagsamantalahan ako ng isang posibleng aswang na pumapatay ng mga babae. Malamang daw ay gumagamit ito ng gayuma para manghuli ng mga babaeng mabibiktima. Halos lahat daw kasi ng biktima nito ay huling nakitang nakausap si Raul
bago matagpo ang patay. Sinabi din nilang madali akong mauto kaya pinapatagal pa ako. Galit na galit ako dahil sa sinabi nila sa akin. Akala ko ay susuportahan nila ako, ngunit ganun pala kababa ang tingin nila sa aking pagkatao. Naniligtas lang nila sa pangungutya noon at ngayon naman ay marupok sa lalaki. Doon ko naisipan na makipagtanan kay Raul. Pag-uwi ko sa bahay ay nag-empake agad ako ng gamit, ngunit nahuli ako ng aking mga magulang. Hindi nila ako pinigilan, ngunit binalaan nila ako sa aking desisyon. Pag-isipan ko daw muna maigi dahil magbabago ang buhay ko, depende sa aking pipiliin. Hindi ako makatulog kakaisip sa aking dapat gawin. Kung susundin ko ba ang aking puso o ang payo ng mga tao sa paligid ko. Nagpapasalamat ako sa aking mga magulang na naiintindihan ako at alam na hindi nila ako mapipigilan. Nagpa siya akong puntahan si Raul at ipaliwanag sa kanya ang desisyon ko. Saktong gising pa si Raul nang ako ay dumating sa kanilang tahanan. Agad ako nitong pinagbuksan ng pinto at pinapasok sa loob. Pag-upo namin ay ipinaliwanag ko ang aking nararamdaman at ang desisyon na makipagtanan na. Sinabi ko din na ang gayuma ay humihina ang bisa kapag sinabihan ng ibang tao na ginagayuma sila. May iba ding tao na walang pakialam sa gayuma at pipiliin pa din ang taong nanggayuma sa kanila. Nagsabi si Raul na hindi siya nanggayuma sa akin. Hinalikan niya ako at sinabing wag na akong makinig sa mga sabi-sabi ng ibang tao dahil hindi naman siya aswang. Habang hinahagkan niya ako, ay pinahinto ko siya para magpaliwanag. Sinabi kong alam kong hindi niya ako ginayuma at hindi siya aswang. Dahil ang katotohanan ay ako ang aswang na nanggayuma sa kanya. Ipinaliwanag kong simula nang makita ko siya, ay alam ko nang siya na ang aking makakasama habang buhay. Madami na din akong napatay na babae dahil sa selos tuwing lalapitan siya. Laking pasasalamat ko sa aking mabisang gayuma at nahulog siya sa akin. Ngunit hindi ko inaasahan na pati mga kapitbahay at kaibigan ko ay hahadlang sa aming dalawa. Matapos kong ipaliwanag ito, ay tila natauhan na si Raul at natakot sa akin. Hindi ako makapaniwalang hindi ako matanggap ni Raul at nagmamakaawa itong palayain siya. Akala ko ay kahit mawala ang gayuma ay pipiliin pa din ako nito, ngunit diring-diri siya sa akin tulad ng mga nantaboy sa akin nung ako ay bata pa. Hindi ko mapigilan ng aking sarili at nagbagong anyo na ako bilang aswang. Nandilim ang aking paningin sa galit at hindi gaanong matandaan ang mga sumunod na nangyari. Ang tanging naalala ko lang ay puno ako ng galit at pagmamahal kay Raul. Pagising ko ay sinulubong ako ng aking mga aswang na magulang at sinamahan pauwi. Maraming nagsasabing nakakabaliw daw ang pag-ibig. Ngunit naniniwala akong walang mali pagdating sa pagmamahal. Kung anuman ang mangyari, ay kakayanin ko. Basta kasama ko si Raul.